At kung ang hinahanap mo naman ay affordable na semi-big bike, meron po tayo ritong Kawasaki Bajaj RS200. Gaano nga ba kaganda ang semi-big bike na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At para naman doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng semi-big bike, no, pang beginner, meron po akong maire-recommend sa inyo. At ito talagang napakaganda, no, ng kanyang headlight display dahil para siyang robot. Well, lapitan natin. Ito pong kanyang nagsisilbing headlight na mga mata, kitang-kita naman natin, no, para siyang owl, parang si Bumblebee, no, talagang robot yung kanyang dating. Well, ang kagandahan niyan ay equip po siya ng dual projector lights. Well, napakaliwanag ng buga ng kanyang ilaw, no. Itong kanyang bag rito, no, silver color. Para sa akin, na-appreciate ko talaga siya. Para talaga siyang robotic yung kanyang pagkaka-design. Well, dito po sa bandang itaas, meron po siya ritong daytime running light. And then, dito naman po sa bandang kaliwa, nandito naman po yung kanyang turn signals. Well, LED na po yung kanyang ginagamit. And then, napakaganda rin nung pagkakaroon niya rito ng deep lines dito sa gitna. Nagkaroon ng 3-tone color combination. Meron po tayo ritong silver, matte black, and then parang glossy metallic na black itong kanyang facial cover. And then naka V-shape design naman po rito sa bandang harap, and then parang smoke type naman po yung ginamit nila rito sa kanyang visor sa harapan. Well, hindi po siya adjustable, naka built-in na yan. And then dito po sa bandang harapan, nandito na rin po itong kanyang integrated na side mirror. Ayan, no, dahon type na rin. Silipin nga natin. Oh, ang ganda rin ng kanyang pagkakaposition, no. Wala na po siya rito sa kanyang handlebar. Well, para sa akin plus point 'yan dahil talagang big bike na big bike yung kanyang dating. At mapunta naman tayo rito sa kanyang side cover. Nagkaroon po siya rito ng B na design, and then ito po ay parang honeycomb, no? And then may mga butas rito, nagkaroon ng windlet dito. Itong palikpik na to, napakabrusko. At ang kagandahan niya, nagkaroon pa siya ng touch ng carbon. Well, bigatin yung kanyang dating, no? Naka-emboss tong part na to na parang arrow. And then dito po sa bandang ibaba, may nakalagay naman po rito na 200 in white color, faded with gray. Well, yan lang po yung makikita natin dito na kanyang decal. Kaya para sa akin is classic din yung kanyang dating, no? Dito sa bandang harap, mayroon pa po pala siya ritong white decal na parang Nike, no? Check. Well, very minimalist talaga yung mga decals na makikita natin. Well, saktong-sakto lang yan para sa mga big bike dahil hindi naman talaga natin kailangan nalagyan ng maraming sticker yan. Dahil nga yung mga big bike sometimes is classic talaga yung kanyang mga approach. Well, dumako naman tayo rito sa bandang ibaba. Ang laki rin at talagang nakakonect na, no, dito po sa kanyang engine cover dito sa bandang ibaba. Naka V-shape naman yung design, nagkaroon ng butas rito, matte black yung color. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang front fender. Kitang-kita ko agad, nagkaroon pa siya rito ng carbon finish, where front fender na yun mga ka-LM, ha. And then may nakalagay naman po rito na ABS in white color. Well, ang kagandahan po pala nitong ating RS200 ay equipped na po ito ng dual channel ABS. So pagdating po sa kanyang braking system, wala tayong masasabi, talagang maaasahan. Dahil dito po sa harapan hanggang dun sa likuran, pagdating po sa mga sudden stop, no, halimbawa, pinihit natin itong ating preno dito sa harapan, hindi po maglalak itong ating preno dito sa harapan. So ang kagandahan niyan, hindi po magi-skid yung ating gulong, hindi rin po magwawabol itong ating manobela pagdating po sa biglaang preno. Dahil nga po itong ABS ay nakakapagbigay po siya ng smooth na braking power. Kaya talagang very reliable yan. Silipin naman natin itong kanyang front telescopic fork. Well, ito po ay equipped with traditional. Matte black naman po yung kanilang ginamit rito. Nakalagay din endurance. So, siguro maaasahan din natin to. Kahit sabihin natin na traditional telescopic fork yung kanilang nilagay. Dito naman po sa gitna, mayroon po siyang added reflectors dito. And then, naka-single rotor disc brake naman po ito na flower design. Along with 2-pot caliper na vibre. So, matte black color naman po yun yung kanyang color. Well, dito naman sa kanyang mugs, wide design naman po siya. Nagkaroon lang po siya rito ng minimalist decal na white. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 100 by 80/17. Ang stock tires niya naman pang city riding condition. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Silipin natin itong kanyang semi-digital meter panel. Dahil nga po ito ay combination ng analog and then digital display. So, nandirito naman po yung kanyang speedometer RPM.
And then nagkaroon siya rito ng mga maliliit na screen display. So anyway, siguro nandito yung kanyang mga turn signals indicator. Sa kabila naman po yung kanyang digital display. And then meron po tayong makikita rito na RPM limit light. And then nagkaroon po siya rito ng 2 button selector dito sa bandang ibaba. Sa ignition naman po, gumagamit po ito ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang lock for safety purposes. At itong kanyang handlebar, no, napaka-durable na black na cast iron. Sa mga buttons naman po rito sa kaliwa, nandito yung kanyang passing light, ang kanyang high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Nandito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila, meron po siyang engine kill switch na pwede po natin gamitin or patayin ang engine pag nagkaroon po ng engine error or problem. At sa ibaba, ang kanyang electric starter at nandito naman po yung kanyang front brake. Well, pagdating naman po rito sa kanyang timeless fuel tank, masasabi ko napaka-pogi. Bakit? Kasi nga yung kanyang fuel tank cover nakadirekta dito po sa kanyang mga pairings hanggang dun sa harapan, hanggang rito po sa gitna at hanggang sa ibaba. Well, very attractive siya kasi nagkaroon po siya rito ng roser, napakalaki, no? Naka-emboss, gray color naman yan, so 3D emblem po siya magkabilaan. Ang ganda na naman po nung pagkaka-finish nito, no? Para po siyang metallic silver. And then yung kanya naman pong fuel tip, oy, napakaganda rin, no? Very durable. So silver naman po yung kanyang color. Anyway, mga ka-LM, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13 liters. So imagine, napakalayo na po ng pwede nyong puntahan in just full tank. And then napansin ko lang, ang ganda ng pagkakaroon niya rito ng itong cover na to, no, napakalambot. So ito po nakakapagbigay naman po ito ng added comfortability. Kasi nga hindi siya matigas, hindi babangga yung inyo pong katawan dito sa kanyang fuel tank dahil meron po siya ritong absorber. And then dito naman po sa bandang ibaba, nagkaroon siya rito ng parang kaliskis ng dragon, para sa aking paningin. So ang ganda rin ng kanyang pagkaka-finish. Added points yan. Dito naman po sa bandang gitna, nagkaroon po siya rito ng honeycomb design. And then may nakalagay naman po rito na Kawasaki in white color na decal. At nandito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang shifter. At ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. Ganito naman po yung pagkakadesenyo nitong kanyang pillion step para naman po sa ating rider. Nagkaroon pa ng additional rito, no, na pointed. And then matte black naman po na cast iron itong kanyang brace. Yung kanya naman pong pagkakadesign ng makina, may nakalagay naman po rito na logo ng Bajaj. So silver color naman yan, glossy black yung kanyang engine cover, at matte black naman po itong kanyang sprocket cover. Ganon din yung color nitong kanyang chain cover. So mahaba rin. At ang kagandahan niyan, talagang nakadikit na, no? Included na rin po rito itong kanyang mudguard or yung tire hugger. At ang kagandahan niyan, kahit nandito na po siya sa loob, nagkaroon pa siya talaga, nilagyan pa talaga nila rito ng touch ng carbon. Kaya premium din yung kanyang datingan. Well, ang kanya naman po ritong pillion step para sa ating back rider. So cast iron din po, matte black. Ganon din po itong kanyang brace rito. And then ito ka naman pong kanyang swing arm dito, napakakapal. And then ito po ay square type. Kaya masasabi natin durable din po siya. Well, dito naman po sa bandang itaas, nagkaroon naman po siya rito ng decal. So white naman po siya, along with dark gray. May nakalagay naman po rito na RS black color along with 200, which is yan naman po yung kanyang engine displacement. Sa baba, meron po siya ritong susian na kung saan ay pwede nating pagbuksan itong kanyang upuan. So meron naman po siya diyang napakaliit na compartment para lang naman po sa mga papers. At nandito naman po yung nagsisilbing kanyang grab bar, no? Nagkaroon ng butas rito na kung saan ay pwedeng hawakan ng ating mga angkas. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang upuan. Yan, no? Napaka-brusko nito, parang nagkaroon ng muscle, no? So ito very comfortable kasi masasabi ko na talagang malambot din itong kanyang upuan. Manipis lang siya pero yung comfortability nandirito. Matte black naman po na sharp or rough ito pong kanyang seat cover dito sa kanyang upuan. Well, silipin naman natin itong kanyang taillight. Yun, no, pointed din, no? So wala yung taillight niya rito. Nandirito po siya mismo sa kanyang rear fender. And then ang kagandahan niyan, very unique, no? Nagkaroon siya rito ng dalawang lining na red, which is yan naman po yung kanyang brake light. And then ang ganda ng pagkaka-design, para sa akin na very attractive yan. Dahil nga po yung kanyang shape is sumunod po siya rito sa kanyang rear fender. At nandito naman po yung kanyang turn signals. Well, LED na rin po yan. At ito pong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Mayroon na din po siyang plate light. Mayroon naman pong added reflector dito sa ibaba. Silipin naman natin itong kanyang single monoshock absorber. So nandito siya sa gitna.
And then, red color naman po siya na glossy. Well, ang kagandahan niyan ha, adjustable po yan. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, equip po ito ng single rotor disc brake, naka flower design naman, along with single pot caliper na vibre. So matte black yung color. And then gaya ng sabi ko, same lang din po sila, naka ABS sa harap, naka ABS sa likod. Kaya talagang maaasahan natin pagdating sa mga sudden stop. At pagdating naman po sa sukat ng mga gulong dito sa likuran, ito po ay mayroong 130 by 70/17. So makapal na rin yung kanyang gulong, no, para sa isang semi big bike. Well, ito naman pong kanyang stock pipe, tanaw na tanaw natin rito. Simpleng-simple lang naman, no? Glossy naman po itong kanyang head protection guard. At nandirito naman po itong ating rear brake. Well, dito naman po sa pagkakadesign ng engine, dito po sa right side corner, may nakalagay naman po rito na DTSI Triple Spark. So bakit nga ba siya tinawag na Triple Spark? Dahil nga po ito ay mayroong tatlong spark plug na kung saan ay sumusunog nung fuel and air mixture. Kaya masasabi natin na talagang very powerful yung kanyang engine design. At nakakapag-provide din po yan ng less emission. And then syempre mas matipid na rin po siya dahil naka-FI na, fuel injection na po yung kanyang engine. At ang kagandahan yan, kung halimbawa naman gagamitin nyo siya pang long rides, ito po ay equipped with liquid cooling system. Kaya maaasahan natin pagdating sa mga long rides driving situation. Dahil nga po yung kanyang cooling system ay pwede natin siyang ibabad maghapon magdamag. Well, pagdating naman sa kanyang overall looks, masasabi ko na mayroong uniqueness yung kanyang design. Yung kanyang body, napaka-brusko, no, para sa isang 200cc na motorcycle. And then semi big bike po ito. Para naman po ito dun sa mga kababayan natin na beginners na gustong mag-start na mag-drive ng mga big bike. So dito po kayo mag-uumpisa. Ito po yung inyong stepping stone bago po kayo umakyat ng 400, 600, 1000cc. At ang atin pong Kawasaki Bajaj RS200 ay meron pong 157mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para makita natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, mga KLM, my height is just around 5'6". So masasabi ko, very comfortable ito para sa mga 5'6" in height. Tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Rouser RS ay meron pong 199.5 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke single overhead cam, at nakakapag-provide naman po ito ng 24.15 HP at 9,750 RPM, habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 18.6 Nm at 8,000 RPM, at may bigat naman po itong 166 kilograms. At ang presyo po ng ating Rouser RS200 ABS ay nagkakahalaga po ng 151,500 pesos. Yan po yung kanyang SRP cash price. Included na po dyan yung 3 years registration. At para naman po sa mga kukuha ng hulugan, kailangan mo pong mag-down payment ng 18,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 7,223 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Kawasaki Bajaj RS200 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Kawasaki 3S Shop, Dagupan City, Pangasinan. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.